magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't haba, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain, at hindi ko na bubulitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang dalang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkakayo na aking tuturuan, sa'yo lumapit ang makasalanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, sila'y dumalangin at tumulong sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinilig siya dahil sa lubos ang siyang nagpakumbaba. Pagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat na sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga-Bethsaida ng Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig mo namin makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres sa silang dalawa ay lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malimang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili ito nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoon sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siya magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Parangalan ng mga sino maglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagala. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang naranasin ko. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Pinarangalan mo na ito at muli kong parangalan." Narinig ito ng mga tao naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi ng mga iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang matulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang sa inyo lahat. Kanina binibiro po yung adorasyon ng tunang Pilipina, ang samahan ng pagbabantay sa Santismo Sakramento na ginaganap sa gabi. Sabi ko sa kanila, bakit yung mga matatanda? Bakit yung mga matatanda? Ang hilig ng mga pagpupulong
ay kung kailan tatanghalian. Tatanghalian. Pero tayo hindi mo mga matatanda, di ba? Hindi. Ito po mga bata, ang ilang pumasok ako rito, sabi ko na may first communion ngayon. Mga nakaputi. Wala mo po problema kung kayo sabihin natin para magpa-first communion dahil hindi naman ang bigis na mga nagpa-first communion. Ayos na ayos. Dahil sa isang banda, yung ginawa po natin ngayon ay pagpapalibago ng ating pangako na pagsunod at pagiging kasabi ng Legion of Mary. Natutuwa po akong maging kaisa ninyo sa pagkakataon ito. Alam niyo, kapag binabanggit ang Legion of Mary, dalawang bagay lang ang naaalala ko. At alam ko ito, una po, yung summer function. Na sinabi ko doon sa aking mga kausap na kailan pa kayo sa summer function. Ang sabi nila ay papalaki mo namin. Alam natin summer function, ibig sabihin nila ay outing. At ito ang ginagawa natin ngayon na AGS. Kanina may nagtanong sa akin, o may nagtanong, ano may AGS? Yung may binaglang na mga salita. Hindi po, di ba? Alam natin yun ay Latin AGS. Pero, ano ginagawa sa AGS? Katulad binanggit po ninyo, sabi, magpapalibago tayo ng pangako bilang mga tagasunod ni Maria na sumunod din sa ating Panginoon sa Kristo, itatalaga natin ang buong buo ang ating sarili, ang ating puso, ang ating mga gawain. Tamang-tama dahil ito ang sinabi sa ating unang pagbasa kay Propeta Jeremias. Ang sabi ng ating Panginoon, lilikayin ko, sabi, dating panahon na gagawa ko ng bagong pakipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y gaya ng ibang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Sa banda, lilikado siya ng isang bagong puso. Ang kautusan ay susulat sa kanilang mga puso at kalooban. Itatanim. Tagay mga Pilipinas na itanim na sa atin. Kaya tayo'y nagbabagong pangako dahil may naitanim sa atin. At ito ang pinupukaw natin. Bagamat hindi madali yung pinadaanan ng isang taong tinatamnan ng batas ng Panginoon sa kanyang puso. Hindi po madali ito. Dahil sa isang banda, ang aming mga hapon ay napakaganda pag nilayan ang ating ebanghelyo. At ano pa yung ebanghelyo na ito? At tungkol sa ebanghelyo na sabi ng ating Panginoon sa Kristo, dumating na ang panahon. Sa tuwing tayo magsasawiwa ng ating pangako sa mahal na Birhen, ay dumarating ang panahon. At anong pagdating ng panahon na yan? Ang panahon na tayo man, katulad ng ating Panginoon sa Kristo, ay daraan sa paghihirap, pagpapakasakit, at maaaring sa kamatayan. Hindi pa pisikal, kundi kamatayan sa ating sarili. Pero ito po ang ating daraanan upang makamit natin ang kalwalatian. Mga minamahal ko pong legionaries, si Maria ay hindi na tinaanan. Hindi madali na. Nasaksihan niya na ang Panginoon ay hindi pa nasa takdang panahon. Naalala ko ba ninyo yung tagpo sa kasalan sa Cana, Galilea? Na kung saan naubos ang anak. At ano ang ginawa ng mahal na ina? Inilapit niya sa Panginoon sa Kristo. Ano ang narinig niya mula sa bibig ng ating Panginoon sa Kristo? Ano naman sa atin ang bagay na ito? Hindi ko pa oras. Hindi ko pa panahon. Pero ito pagkakataon sa ating mabuting balita, pero alam din na mahal na Birhen Maria. Narinig din niya ito. Na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, dumating na ang panahon. Dumating na ang paghihirap. Dumating na ang pagpapakasakit. Na nakatutuwa dahil binibigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Darasalit pa natin na maalis yung mga pagpapahihirap na ito. Hihingi pa natin sa Ama
tatanggalin ang lahat ng mga nararamdaman natin ng mga pagsubok. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi. Ito ang dahilan kung bakit siya nagparito. At ito din ang dahilan kung bakit tayo ay nangangako sa ating mahal na ina. Pangako natin ay para pangatawan natin na sa kabila ng hirap at pagpapakasakit, maparangalan natin ang Diyos. Mga pinawag kong missionaries, mga senior at junior. Ito yung mga junior, yan ang mga senior. Huwag ka pang magkahati kayo. O kayo pa rin junior. Junior pa rin kayo? Yan. Junior pa rin kayo. Yan. Piling junior. Sa isang banda, hindi madali ang inyong ginagawa. Kaya nga nagpapasalamat po ako dahil kayo nagiging bahagi ng pagparating sa ating kapwa ng pag-ibig ng Diyos. Hindi madali yung puntahan ng mga may sakit. Dalawin sila. Kung nakakaawa nilang sitwasyon. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Sana huwag kayong bibitiw. Sana lalo pa kayong dumami. At sana marami pa ang taong magtalaga ng kanilang buhay sa paglingkod sa Diyos at yung sa kapwa na tinutulaan si Maria. Sana para sa ating buhay, dumating ang panahon. Dumating na ang oras. Dumating man ang oras para tayo magpata ng hirap. Makatandaan ninyo, yan tayo itatanghal at parangal ng